Gumawa ako ng chicken coop sa halaga 90 pesos. Ha? Posible ba yun? Kaya kung gusto mong malaman kung bakit sa mababang halaga ay makagawa na tayo ng ating chicken coop, samahan mo ako hanggang sa huli ng ating video. I encourage this. Tada! Ay! Naku! So, si Kali na ang nag-intro. Hinila pa ako pa yan. Sa ngayong araw, itong bahay na ito, gagawa tayo ng bahay ng manok, papalakihin natin to. So ito ay net lamang at saka kawayan. Ayan. Kung makikita nyo ang nangyari nila, ginawa ko yan pang samantala lang, medyo natibag na kasi kinain na ng ana yung ilang poste niya. Ayan. So may ilang sisiw pa siya na nakalagay dyan. At makikita nyo dito sa picture yung dating itsura niyang kulungan. So ngayon, alisin muna natin ito para mapalitan natin ng bago. Dito sa part na ito, alisin muna natin itong lumang bahay. Yan. So baklas-baklas muna tayo, medyo natagalan tayo dyan kasi marami pang tali. Yan. Ito, nandito pa si Goldie, nakikiksena. Dito si Kali, gusto laging kasama si Dad at nakikipaglaro, naglalaro habang ako may ginagawa at busy. Dito natanggalan natin itong last part. Yan, yung pinagbabahayan para hindi maulanan yung ating mga manok at sisiw. Ayan, so natanggal na natin ang ating lumang kulungan. Medyo palalaki natin yan. So dito may kawayan na ako, hindi ko na nakuha ng video yan, naputol-putol ko na rin yan. Ang size nito ay 7 feet, ay 8 feet. Kasi ibabaon natin yung 1 feet sa lupa. And then yung remaining na sukat ay yung ating taas ng ating bahay. Yan. So bali doon meron din tayong kawayan, marami pa tayong tira doon. Tapos na nating alisin yung lumang bahay ng ating manok at sisiw. So walisin muna natin at para malinis yung ating bagong pagtatayuan. Yes, baby. Tapos na nating walisan, itinaboy muna natin sa tabi yung mga dumi. Mamaya na natin siya dakutin kasi para marami tayong magawa. Nakapagbutas na tayo. Nakapagbutas na tayo ng 8 butas na pag sasaksakan natin itong kawayan. Bale, ang ginawa natin dito sa kawayan, nilahidan natin ng used oil para naman hindi agad siya anayin at medyo tumagal ang buhay. Since wala tayong brush, gumamit tayo ng bunot ng niyog. Yan. Pati itong butas, nilagyan din natin ng kaunting langis. So tara, isuksok na natin ang mga kawayan. So ayan, naitayo na natin yung 8 poste. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poste. So kung mapapansin niyo, tinabunan ko lang siya. Gusto ko lang makita nakatayo na yung 8 poste. Mamaya babasahin natin ng tubig para medyo kumapit-kapit pa yung ating pinagposte . Oh, may isa pang manok doon, no? Gusto tumakas. Oh. Papasokin muna natin to at baka mahirapan pa tayo. Ayan, pumasok na ng kanya. Ayan, so babasahin natin bawat isa yan para medyo tumigas at lumagkit yung
yung ating itinabon ulit na pinaghukayan na lupa. Yan. So bali magiging 1, 2, 3, tatlong partition yan. Hindi natin yan babakudan, kundi lalagyan lang din natin ng net. Yan, ganto. Yan, gantong net, green net. Tapos sa bawat partition, lalagyan lang din natin ng net. Then dito, lagyan lang natin ng konting tabing para hindi naman masyadong magkita-kita yung mga manok. Yan. Tapos dito, yung pinakabubong, kawayan na lang din. So dito sa project natin ito na paggawa ng bahay ng ating manok, yan, ito lang ang ating nagastos. 1 kilong alambre, 90 pesos. Ngayon may alambre tayong hawak. Yan, ito yung binili natin 90 pesos na 1 kilong alambre. So magkakabit tayo ngayon ng pagkakabitan ng ating trapal sa taas. Yan, ito sa kawayan. Bali tataloy natin ito sa kawayan, itong alambre. Then ididikit natin doon sa pinagpakuan doon sa taas. Yan. Nalagyan na natin ng alambre at napakuan na natin itong kawayan, yung dalawang kawayan. Ngayon ikakabit na natin siya. Medyo mahirapan tayo ngayong ikabit ito kasi wala tayong katulong at mag-isa lang tayo. Na ikabit na natin ito. Yan. So itong kawayang ito may alambre, tapos may pinagpakuan din. Dito natin ikinabit sa pinagpakuan para hindi siya maalog. Yan. Ito din kabila. Ayan. Ito. Then itong isa hindi na natin ibinidyo. Yan. Naikabit na rin natin. So ngayon naman, ito naman yung ang sunod natin ay doon sa pahaba. Yan. Simula dito papunta doon. Yan. Sa pahaba naman tayo. Ngayon lalagyan natin ng alambre yung yung dalawa pang kawayan. Gamit na natin sa taas. Yan. Dito sa parteng ito, binago natin yung setup ng kawayan. Yung maiksi. Kung mapapansin nyo, nakapatong nyo siya dun sa poste. Hindi na siya nandun sa tabi kasi mas tinibayan natin at mas inayos natin yung kawayan para magtagal at hindi madaling masira. Yan. May 4 na dito pagkakabitan ng ating trapal. Bali dito nakalutang pa. Kakabitan na lang natin yun ng alambre. Itong 4 na nasa gitnang poste para mag-align. So medyo pagod na tayo at medyo kulang na rin sa materyales. Yan, ito lang atin nagawa. Yung poste at saka yung pagkakabitan ng kisame. So medyo nagkulang na rin tayo ng materyales kaya titigil muna tayo ngayon. Siguro bukas or sa ibang araw natin itutuloy. Yun. So ang kulang lang naman natin ay gagawa natin ng paraan yung kawayan pa. Yan. Lalagyan natin dito ng mga patpat. Kung nakarating ka sa part ng video na to, so kung nagustuhan mo yung ating video, huwag kayong mahihiyang i-follow at i-like ang ating page. Kung gusto nyo makita yung katapusan ng ating ginagawang chicken coop, follow lang kayo para sa ating part 2. Dito sa part 1 ng ating video ay 90 pesos lang ang ating nagastos. Dahil libre naman ang kawayan at meron na din tayong mga tira-tira na dati na nating ginamit. So, magpapahinga muna tayo. At sa ibang araw naman ulit tayo gagawa. Ito nga kayong mga alaga. Black Astrolorps. Yan, hanggang sa muli.